Okay, so may konti na tayong reaction sa nangyaring announcement kagabi sa mga 10 players na masasama sa 50 greatest players ng PBA in time sa celebration ng golden anniversary ng liga. At ang mga sinama ng selection committee sa elite list ay sina Nelson Aceitono, Jeffrey Carriazo, Bong Hawkins, Abe King, Danny Sigel, Arnie Tuadles, Manny Victorino, Yoyoy Villamin, at ang current players na sina Junmar Fajardo at Scotty Thompson. So yan ang mga 10 players na masasama sa 50 greatest players. Yung 40 ay galing dun sa mga players na pinili dun sa 25th anniversary nung 2000 and dun sa 15 na dinagdag nung 2015 nung nag-celebrate ang PBA ng 40th anniversary. So nung masasabi natin dito ay masaya tayo na finally nabigyan ng recognition ang tinatawag nilang The Bull na si Nelson Aceitono. Maraming nagsasabi na siya ang biggest snub noong 25th anniversary, mas lalo na nung 40th. Dahil alam naman natin na very controversial yung selection nung 40 greatest players. Isa na doon yung absence ni Nelson Aceitono. Another interesting, yung isang magandang addition dito ay si Danny Sigel na isa sa mga galing na players ng PBA nung late 90s and early 2000s. He gets the due recognition. Kasama na rin yung nasa Grand Slam team ng Alaska, si Bong Hawkins and Jeffrey Carriazo. Although, in terms of kay Coach Jeff, mas na-recognize siguro yung kanyang accomplishments nung wala siya sa Alaska when umusbong yung kanyang career sa Mobiline, Tanduay, and Coca-Cola. Also, Bong Hawkins, kasama na niya sila Johnny Barrientos, Jojo Lastimosa, mga fellow players na dun sa 90s dynasty ng Alaska. Well-deserved addition. And then yung inclusion din nila Abe King and Arnie Tuadles, dalawa sa mga players na overlook din sa 40 greatest players. Siguro sa mga henerasyon ngayon, hindi sila masyadong kilala, but noong kapanahunan nila, sila isa sa mga galing na players ng PBA. Sa nakikita natin, sobrang saya ng mga older generation fans dahil nasama sila dito sa 50 greatest, and also pati sila Manny Victorino and Yoyoy Villamin. It's good na na-recognize sila dahil sa panahon ngayon, konti lang nakakalam ng accomplishments nila. Kagabi sa mga interviews sa part ng committee, Alan kay Dick, Atoy ko, Commissioner Barrios, binanggit nila yung sila Manny Victorino and Yoyoy Villamin sa sobrang taas ng value nila na may rule ang PBA na hindi sila pwedeng magkasama sa isang team, or pati na rin sila Mon Fernandez and Abet Gidaben. Ganun ka importante yung contribution nila Manny Victorino and Yoyoy Villamin sa PBA, especially in the 1980s. Junmar Fajardo, no doubt, kahit current player siya, ang PBA kasi nagsama sila ng the selection committee rather na kinip nila yung rule na kung MVP ka noon, automatic na kasama ka na sa 50 greatest. And there's no doubt Junmar Fajardo, 8-time MVP, siguro I would say malaking controversy yun kung wala siya sa 50 greatest, considering yung mga accomplishments sa ngayon. And possibly ma-accomplish pa niya in the near future. And also Scotty Thompson, one MVP, but masasabi na natin na generational player na siya
with the way he has led Barangay Nebra sa mga championships itong the past 10 years. Ngayon, dun sa 10, medyo si Scottie Thompson talaga yung maraming reaction from fans na bakit kasama si Scottie Thompson. Siya yung biggest dun eh. Sa mga pangalan siya yung maraming nagtatanong bakit hindi si ganito, si ganyan. I would say, hati ako dito sa ano na to eh. Nabanggit na natin, Scottie Thompson deserves kasama siya dito given his MVP year nung 2022. Yung mga accomplishments niya, 2-time finals MVP, multiple championships, yung impact nga niya sa success ng Barangay Nebra over the past decade. On the other side, kung hindi man siya masasama, may worthy din na masasama. And I would say ang biggest snub dito sa 50 greatest si Olsen Nasela. Kasi nung panahon niya, nung late 90s or 2000s, isa siya sa mga best point guards ng PBA. At isa sa mga reasons bakit yung success ng San Miguel from 1999 to 2001, then a few more championships in the 2000s. Yung pagtitimon niya sa opensa ng San Miguel, napakalaking bagay yun. Complimenting nga sila Danny Ai and Danny Sigel. It's a shame na wala si Olsen Nasela dito sa 50 greatest, but sa dami ng players na deserving, talagang some player has to go. Marami nagsasabi, L.A. Tenorio, deserving din sana. Randy Del De Ocampo, din sana. But I guess the committee decided na kung sino man yung 40, dyan na sila, kasama na sila sa 50, then magdagdag sila ng 10. And as Atoy ko mention, parang tinama nila yung pagsama nila dun sa mga nasnab nung 25 greatest and 40 greatest. So, ayan, I guess itong listahan na to, deserving naman lahat. And kung may matanggal man dyan, may pumalit na iba like Olsen or maybe nga L.A. Tenorio or Randy Del De Ocampo, hindi ka magkakamali dun sa 10 na sinama sa 50 greatest. But yan na nga, yan ang listahan. And in closing, and it's nice na yung mga players ng 70s and 80s nasama dito, kasi we believe na kung hindi pa ngayon, kailan pa. And the time is now for them to be recognized. Yoyo Villamin, Manny Victorino, Arnie Tuadles, Abby King, they deserve that long overdue recognition. Also, Nelson Saitono, it's a big moment for him. Parang nasolidify na yung kanyang career sa PBA. Congratulations also, Jeffrey Carriazo, Bong Hawkins, Danny Sigel, Junmar Pardo, and Scottie Thompson. So yan, kung umabot po kayo dito sa dulo, ay maraming salamat po sa pakikinig, and we hope to see you in our next video.